Ang mga kristal na chandelier sa dining room ni Mommy ay nagbibigay ng perpektong liwanag sa aming mesa na gawa sa mamahaling mahogany. Natutunan ko ng pahalagahan kung gaano kamahal ang lahat dito, ang mga imported na plato mula sa Italy, ang mga linen na napkin mula sa Belgium, at ang centerpiece na mas mahal pa sa buwan ng upa ng karaniwang tao. Ipinilit ng kapatid kong si Rina ang family dinner na ito, pero hinala ko, gusto lang niyang ipagmalaki ang kanyang engagement sa investment banker na katabi niya. So, Maya, pagsisimula ni Anton, ang fiancé ni Rina, habang hinihiwa ang kanyang wagyu beef nang may katumpakang parang sa isang siruhano. Nabanggit ni Rina, natuloy ka pa rin sa art thing mo. Kumuha ako ng maliit na kagat ng asparagus. Nagpipinta ako. Oo, how charming. Sabat ni Mommy habang nilalagyan ng wine ang kanyang baso. Kahit na umaasa kami, nalalagpasan na niya ang face na iyan. 32 na siya ngayon. Tumawa si Rina. Isang tunog na matalim at tila praktisado. Diplomatiko lang si Mommy. Nakatira si Maya sa isang studio apartment sa lumang warehouse district sa Pasig. Suot pa niya ang parehong damit sa huling 3 family events natin. Tumingin ako sa suot kong navy blue na dress. Simple ito, dekalidad ang tahi. At oo, naisuot ko na ito dati. Komportable ito. Iyan mismo ang problema. Sabi ng kapatid kong si Migo, hindi tumitingin mula sa kanyang cellphone. Nagtatrabaho siya sa tech, tungkol sa cryptocurrency na madalas at detalyado niyang ipinapaliwanag. Walang ambisyon, walang drive. Nagpipinta lang ng mga bagay na walang gustong bumili. Nagbago ang ekspresyon ni Anton, tila nasa pagitan ng awa at pagkailang. Well, mahalaga naman ang sining para sa kultura at kung ano-ano pa. Wala pa siyang naibebenta kahit isang piraso, sabi ni Mommy na parang wala ako sa harap niya. Kahit isa, 32 years old na at hindi pa nakakatanggap ng tunay na sweldo, dahan-dahan kong ibinaba ang aking tinidor. Ang salmon sa plato ko ay malamang nagkakahalaga ng 4,000 piso. Nakabili na sana ako ng canvas at pintura para sa 1 linggo gamit ang perang iyon. May naibenta na ako. Kanino? Hamon ni Rina. Sa mga kaibigan mong galing art school na hindi rin makabayad ng renta? Sa iba't ibang collectors. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Migo. Collectors? Talaga? Iyan ba ang tawag natin sa mga taong bumibili sa mga garahe? Maya, aminin mo na. Ang sinasabi ko lang. Patuloy ni Mommy. Ang kanyang boses ay may tono na tila makatwiran, pero ang totoo ay nananakit. Sa isang punto, kailangan mong tanggapin ang realidad. Pinag-aral ka namin sa isang prestihiyosong unibersidad. Pwede kang nag-business, law, o medicine. Sa halip, pinili mo ang sining at tingnan mo kung nasaan ka. Hindi man lang siya makabili ng sariling sasakyan, dagdag ni Rina habang iwinawagayway ang kanyang baso ng wine. Nagji-jeep o nagbubus lang siya kahit saan. Nailang si Anton. Actually, mabilis naman ang public transport sa syudad na ito. Hinawakan ni Rina ang braso ni Anton. Ang bait mo talaga, pero hindi. Nakakahiya kaya. Maya, pwede kang magtrabaho sa firm ni Daddy. Receptionist siguro? At least doon may HMO ka. May health insurance ako. Yung galing sa PhilHealth at Indigent Program? Sabi ni Mommy na parang isang nakakahawang sakit ang tinutukoy niya dahil pasok ka bilang low income. Naiintindihan mo ba kung paano ito nagre-reflect sa pamilya natin? Uminom ako ng tubig. Tumunog ang yelo sa kristal na baso. Bakarat marahil ang tatak nito. Mommy only used the best, lalo na kapag kasama ni Rina si Anton. Pumunta siya sa engagement party ko sakay lang ng Grab. Kwento ni Rina kay Anton na parang isang iskandalosong sikreto ang ibinubunyag. Hindi man lang Grab Premium. Yung ordinaryo lang, wala akong kotse. Mahinahon kong sabi. Eksakto! Sabat ni Migo, dahil hindi mo kaya. Isang kahig. Isang tuka ka lang. Ay, teka, may tuka ba? Umaasa ka lang sa kung anong ibato sa iyo
ng mga taong naaawa sa mga painting mong baka pampiring lang sa butas ng pader. Bumuntong hininga si Mami ng mahaba at madrama. Malaki ang pangarap namin para sa iyo, Maya. Napakatalino mo sa school. Naalala mo, nung nanalo ka sa essay contest, nung grade 10, akala namin magiging manunulat ka o professor, yung kagalang-galang. Sa halip, nagpipinta siya, sabi ni Rina. Umiiling. Mga kung ano-anong bagay. Tanawin, a portrait, wala man lang orihinal. Actually, nagsimula ako at wag mo na akong pasimulan sa studio niya, putol ni Mami. Bumisita ako minsan. Isang beses lang. Dapat nang gibain ang gusaling iyon. Semento ang sahig, nakalitaw ang mga tubo, walang maayos na aircon, may portable hot plate lang siya para sa pagluluto, Diyos ko. May karakter ang lugar. Mahina kong sabi, may ipis ang lugar. Pagtatama ni Mami. Nakakita ako ng 3. Sa gitna ng katanghalian, lalong nailang si Anton. Ang kanyang tinidor ay tila nakalutang sa pagitan ng plato at ng kanyang bibig. Well, sigurado naman akong ginagawa ni Maya kung ano ang nagpapasaya sa kanya. At hindi ba iyon ang hindi nakakabayad ng bills ang saya? Putol ni Migo. Hindi nakakabili ng property ang saya. Walang retirement plan ang saya. Alam mo ba kung magkano ang laman ng SSS at pag-ibig niya? Wala. 0. Chinek ko. Napapikit ako. Chinek mo ang accounts ko. Binigyan ako ni Mami ng access. Baliwala niyang sabi. Kailangang may nagbabantay sa pinansyal na kalusugan ng pamilya. Pabigat ka, Maya. Isang 32 anyos, napabigat na may pintura sa ilalim ng mga kuko at ilusyong maging matagumpay na artist. Yumuko si Rina paharap. Kumislap sa ilaw ang kanyang engagement ring. 3 karats na ilang beses na niyang nabanggit. Nakakalungkot lang talaga. Sa totoo lang, ang kapatid ni Anton ay isang doktor. Ang kuya niya ay partner sa isang consulting firm. At heto ka naman, ang bigong artist na hindi man lang ma-frame ang sariling gawa. Naka-frame ang mga gawa ko. Sabi ko, gamit ang ano? Popsicle sticks? Tumawa si Migo sa sarili niyang biro. Hinawakan ni Mami ang kamay ko. Ang kanyang mukha ay puno ng peking awa. Anak, hindi ka naming gustong saktan. Gusto ka naming tulungan. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Hindi ka magtatagumpay sa sining. Oras na para kumuha ng disenteng trabaho. Yung matatag. Baka makatagpo ka pa ng maayos. Na lalaking may career. Anton, wala bang opening para sa admin assistant sa firm nyo? Kailangan kong itanong. Sabi ni Anton. Halatang gustong-gusto na niyang umalis. Oh, pagkakataon na iyan. Masayang sabi ni Mami. Oh, pwede kang magtrabaho sa opisina kung saan makakapagsuot ka ng maayos na damit at makakatulong sa lipunan. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa mabulok sa warehouse na iyon at magpanggap na ikaw ang susunod na amorsolo? Hindi ko kailanman inihambing ang sarili ko kay amorsolo. Dahil hindi mo kaya? Sabi ni Rina, si amorsolo ay matagumpay. Si amorsolo ay nakapagbenta. Hindi tumitira si amorsolo sa converted warehouse na may sirang wiring at nagko-commute para bumili ng Lucky Me. Kumain ako ng isa pang kagat ng asparagus. Perpekto ang timpla nito. Malamang na inihanda ng chef na kinuha ni Mami para sa dinner. Matagal na siyang tumigil sa pagluluto mula nang lumago ang hedge fund ni Daddy. Alam niyo kung ano ang tingin ko? Ibinalibag ni Migo ang phone niya sa mesa. Makasarili ka. Nag-invest sina Mami at Daddy sa edukasyon mo at sa buhay mo, pero wala kang ibinalik sa kanila kundi kahihiyan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ni Mami sa country club niya? Kumusta na ang mga anak mo? Si Rina ikakasal sa investment banker. Si Migo nasa tech. At si Maya. Well, si Maya ay nagpipinta. Sinasabi na lang namin na hinahanap mo pa ang sarili mo. Malungkot na sabi ni Mami. At 3-2, hinahanap pa rin ang sarili. Karamihan ng tao nahanap na ang sarili nila bago 20. Pero hindi si Maya.
dagdag ni Rina. Kailangan ni Maya ng mas maraming oras para matuklasan na wala siyang marketable skills at walang kinabukasan. Tumikhim si Anton. Rina, siguro tama na. Hindi. Kailangan niyang marinig ito. Giit ni Rina. Pamilya tayo. Kung hindi natin sasabihin ang totoo. Sino pa? Maya, sinasayang mo ang buhay mo. Wala kang narating, wala kang naabot, wala kang patutunguhan. Kontento ako sa trabaho ko. Sabi ko, kontento. Ulit ni Mami, parang lason ang salitang iyon sa kanyang bibig. Kontento sa pagkabigo. Kontento sa kahirapan. Kontento sa pagiging kahihiyan. Meron ka bang kahit anong painting sa mga gallery? Hamon ni Migo. Yung totoong gallery ha, hindi yung sa mga coffee shop na nagpapasabit lang kahit kanino. Nag-show na ako sa mga gallery. Alin doon? Uminom ako ng tubig. Eksakto, sabi niya nang may pananalo. Hindi niya man lang mapangalanan dahil hindi sila totoo o kaya naman ay sobrang liit at walang kwenta kaya hindi na dapat banggitin. Humarap si Rina kay Anton nang may humihinging paumanhin ng ngiti. Pasensya ka na at kailangan mong makita ito. Sinisira ni Maya ang bawat family gathering. Nakaupo lang siya dyan sa murang damit niya, kinakain ang pagkain namin. At walang ambag sa usapan, kundi ang malabong claim tungkol sa art career niya. Namumuhay siya sa pantasya. Palagi naman, sang-ayon ni Mami. Kahit nung bata pa siya, gumuguhit na siya sa halip na mag-aral. Pinilit naming gabayan siya, pero matigas ang ulo. Delusional, pagtatama ni Migo. Ang salita ay delusional. Akala niya, magigising siya isang araw at biglang magiging matagumpay nang hindi nagtatrabaho ng totoo. Nagtatrabaho ako araw-araw. Mahina kong sabi, hindi trabaho ang pagpipinta. Sigaw ni Rina, ang trabaho ay ang ginagawa ni Anton, nagmamanage ng milyon-milyong investment. Ang trabaho ay ang ginagawa ni Migo, nagde-develop ng teknolohiya. Ang trabaho ay ang ginagawa ko, nagpapatakbo ng marketing campaigns para sa malalaking kumpanya. Ang ginagawa mo ay isang hobby na kinumbinsi mo ang sarili mong isa, itong career. Dumating ang mga server para ligpisin ang aming mga plato. Tahimik silang kumikilos. Marahil ay nagpapasalamat na hindi nila kailangang sumali sa usapan. Naisip ko kung napapansin ba nila ang kalupitan ng pamilya ko. O sadyang nasanay na silang makinig sa usapan ng mayayaman habang kumakain. Handa na ang dessert. Anunsyo ni Mami. Nagpahanda ako ng leche flan na may truffle infusion, Maya. Magugustuhan mo ito kahit na siguro hindi ka nakakakain ng ganito sa apartment mo. Nagluluto siya sa hot plate. Sabi ni Migo, parang estudyante. Isang 30 anyos na estudyanteng hindi kailanman nakagraduate sa totoong buhay. Tumunog ang cellphone ni Anton. Sinilip niya ito. Tapos ay ibinaba ng nakaharap sa mesa. Interesting ang market ngayon. Palagi naman. Sang-ayon ni Migo, masaya sa pagbabago ng paksa. May mga stocks akong binabantayan na pwedeng mag-triple bago matapos ang taon. Hindi maiintindihan ni Maya yon. Akala niya siguro tumutubo ang pera sa puno o kung ano man ang pinaniniwalaan ng mga artist. Naiintindihan ko ang ekonomiya. Sabi ko, tumawa si Rina. Naiintindihan mo kung paano mawalan ng pera. Iba yon sa pag-unawa sa ekonomiya. Hindi niya nga siguro alam kung ano ang stock portfolio. Sabi ni Mami. O ang compound interest? Dagdag ni Migo. O, ang equity. Dugtong ni Rina. Muling gumalaw si Anton sa kanyang upuan. Siguro pag-usapan na lang natin ang iba? Natapos na si Mami sa kanyang huling hirit. Tama ka. Ang mga pagkabigo ni Maya ay masyadong nakakalungkot na usapan sa hapagkainan. Pag-usapan na lang natin ang kasal. Rina, tapos na ba ang venue? Sa grand ballroom ng isang luxury hotel sa Manila Bay. Masayang sabi ni Rina. 800 guests, full orchestra. Imported na bulaklak mula sa Ecuador. Maganda siguro yon. Alok ko. Imbitado ka naman, syempre. Sabi ni Rina. Sa tono na tila isang malaking pabor ito. Pero pakiusap, magsuot ka ng tama.
Baka pwedeng pautangin ka ni Anton para sa bagong damit bilang regalo. Hindi na kailangan, sabi ko. Kailangan talaga, giit ni Mommy. Hindi mo pwedeng isuot uli ang navy blue na iyan. Pagtitsismisan tayo. Sapat na ang chismis tungkol sa pamilya nating may struggling artist. Speaking of struggling, sabi ni Migo habang nag-scroll sa phone, Maya, kailan ang huling benta mo? At ang ibig kong sabihin ay totoong benta, hindi yung 5,000 piso galing sa taong naawa sa iyo. Regular akong nakakabenta. Kanino? Hamon ni Rina. Pangalanan mo ang isa. Mas gusto ng mga collectors ko ang privacy. Suminghal si Migo. Collectors. Sus. Ang mga guni-guni mong collectors na may guni-guni ring pera na bumibili ng guni-guni mong sining. Alam niyo kung ano ang nakakalungkot, sabi ni Mommy. Talagang naniniwala si Maya na matagumpay siya. Akala niya talaga may nararating siya sa bulok na studio na yon habang sinasayang ang buhay niya. Parang nakakaawa na ewan. Pathetic. Pagtatama ni Rina. Tawagin natin sa totoong pangalan. Pathetic. Bumalik ang mga server dala ang dessert. Maingat nilang inilapag ang mga ramekin sa harap ng bawat isa. Mas mahal pa siguro ito sa ginagastos ni Maya sa pagkain sa loob ng 1 linggo, pansin ni Migo. 1 buwan ka mo. Pagtatama ni Rina, tingnan mo siya. Parang ngayon lang makakakain ng matino. Kailan ang huling pagkakataon na nakakain ka ng totoong pagkain, Maya? Yung hindi galing sa lata o microwave. Maayos naman ang kinakain ko. Maayos naman. Ulit ni Mommy. Ang moto ng mga hindi nagtatagumpay. Pwede na, maayos naman. Hindi kailanman excellent. Hindi kailanman exceptional. Sapat na lang. Muling tumunog ang phone ni Anton. Sa pagkakataong ito, ay kinuha niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Excuse me, sabi niya habang tumatayo. Kailangan ko lang sagutin ang work call na ito. Naglakad siya patungo sa kusina. Nakadikit ang phone sa tainga. Napakasipag talaga niya, sabi ni Rina nang may paghanga. Iyan ang tunay na dedikasyon, Maya. Hindi yung nakikipaglaro sa pintura buong araw. Hindi ako naglalaro. Naglalaro ka, putol ni Migo. Nagpapanggap ka. Kumuha si Mommy ng maliit na piraso ng dessert. Dati, sinasabi ko sa mga kaibigan ko na nagte-take time ka lang para mahanap ang sarili mo. Ngayon, sinasabi ko na lang na inaayos pa niya ang mga bagay-bagay. Pero darating ang panahon na mauubusan na ako ng mga euphemism para sa salitang failure. Bakit hindi mo na lang sabihin na isa akong artist? Mungkahi ko at ipangalandakan ang kawalan mo ng tagumpay? Mukhang nasusuka si Rina. Hindi. May standards kami, Maya. May reputasyon ang pamilyang ito. May reputasyon dati. Pagtatama ni Migo habang nakatingin sa phone. Hanggang sa hinila ito ni Maya pababa sa kahirapan niya at kawalan ng ambisyon. Bumalik si Anton sa mesa. Kakaiba ang kanyang ekspresyon, tila nalilito at sabik. Hawak na niya ang kanyang iPad ngayon. Mabilis na nag-i-scroll. Okay lang ba, mahal? Tanong ni Rina. Oo, may breaking news lang. Business news. Patuloy siyang nagbabasa. Anong klaseng news? Tanong ni Mommy nang magalang. Kahit halatang wala siyang pakialam. Tungkol sa art world actually. Inilabas lang ng Forbes ang annual list nila ng pinakamalaking kumikita sa sining sa buong mundo. Ang boring naman. Putol ni Rina. Anton, hindi mo kailangang magpanggap na interesado ka sa sining dahil lang nandito si Maya. Alam nating lahat na joke lang ang industriyang iyan. Hindi, pero interesting talaga ito, giit ni Anton. Ang top artist ay nakabenta ng mahigit 300 million worth of work noong nakaraang taon lang. $300 million? Mahigit 17 bilyong piso yon? Mas malaki pa sa revenue ng ilang tech companies. Napatingin si Migo. 17 bilyon? Para sa mga painting? At ang artist na ito ay nananatiling anonymous. Patuloy ni Anton. Gumagamit siya ng pseudonym. Walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Pero kabubunyag lang ng Forbes kung sino siya. At
Parang fake news naman yan, sabi ni Rina. Malamang money laundering lang yan. Iyan din ang akala ko nung una. Pag-amin ni Anton. Pero tingnan nyo ang portfolio. May mga gawa sa National Gallery sa London, Ayala Museum dito, mga private collections, corporate installations sa Singapore. Legitimate ito. Sino raw? Tanong ni Mami. Medyo nako-curious na. Gumagamit siya ng pangalang Hiraya. Basa ni Anton. Sinasabing mahigit 1 dekada na siyang nagbebenta sa pamamagitan ng mga eksklusibong gallery. Mga 40 piraso lang kada taon. Pero bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. At kabebenta lang niya ng isang serye sa Guggenheim sa New York sa halagang tumigil siya, binasang mabuti. Para sa mga painting? Parang hindi makapaniwala si Migo. Contemporary mixed media raw. Large-scale installations. Sabi ng mga critics, ito raw ang pinaka-importanteng artistic innovation sa nakalipas na 20 taon. Iwinasiwas ni Rina ang kanyang kamay. Malamang mga modern art na nonsense lang yan. Yung mga painting na puro talsik lang ng pintura. Tapos, nagpapanggap ang mga mayayaman na naiintindihan nila. Actually, patuloy ni Anton, may mga images dito sa article. Napakaganda. Talaga namang sophisticated ang techniques. Pinagsasama ang traditional oil painting sa digital projection at structural elements. Kumuha ako ng maliit na kagat ng leche flan. Mabuti naman para sa kanya, sabi ni Mami. Pero, exception yan. Hindi ang rule. Sa bawat isang artist na nagtatagumpay, libo-libo ang nabibigo gaya ni Maya. Eksakto! Sang-ayon ni Rina. Ilang taon nang nagpipinta si Maya pero wala siyang maipakita. Ang Hiraya na, yan ay malamang galing sa elite na pamilya o nakapag-aral sa Europe. Actually, putol ni Anton, sabi sa Forbes, nag-aral si Hiraya sa isang state university, mid-tier art program. Nagsimulang magbenta mula sa isang maliit na studio sa isang industrial district. Natahimik ang mesa sandali. Tsamba lang yan! Matigas na sabi ni Migo. Right place, right time. May kakilala siguro. Partikular na tinalakay yan sa article. Sabi ni Anton. Nagbago ang tono ng boses. Sabi rito, binuo ni Hiraya ang career niya ng sistematiko. Nagsimula sa maliliit na gallery, binuo ang reputasyon sa kalidad at consistency. Unti-unting itinaas ang presyo habang lumalaki ang demand. Napaka-strategic ng approach. Saan ba nakatira ang taong yan? Tanong ni Mami. Nag-scroll si Anton. Hindi sinabi ng eksakto. Nabanggit lang na may private studio siya sa isang undisclosed location at iniiwasan ang publicity. Walang interviews, walang public appearances. Hinihayaan niyang ang gawa niya ang magsalita para sa kanya. Pretentious. Deklarasyon ni Rina. Typical artist ego. Die. O kaya naman ay matalino. Kontra ni Anton. Ang misteryo ay nagdadagdag ng value. Bawat collector ay gustong magkaroon ng gawa ng isang anonymous genius. Brilliant marketing actually. Hablot ni Migo ang iPad mula kay Anton. Patingin nga! Gusto kong malaman kung anong klaseng painting ang nabebenta ng milyon-milyon. Nagsimula siyang mag-scroll sa mga larawan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa gulat. Ni-zoom niya ang isang larawan. Tapos ang isa pa. Ano? Hamon ni Rina. Bakit ganyan ang mukha mo? Itong mga painting na to. Dahan-dahang sabi ni Migo. Itong techniques. Nakita ko na to. Huwag kang katawa-tawa. Sabi ni Rina. Hindi man lang makabili ng pintura si Maya. Tapos, hindi. Seryoso ako. Mabilis na nag-i-scroll si Migo. Tingnan mo ito. Yung brushwork, yung color theory. Maya, may mga painting ka na ganitong-ganito ang estilo. Maraming artist ang gumagamit ng parehong techniques. Mahina kong sabi. Hindi ganito. Giit ni Migo. Nakatutok na siya ng husto ngayon. Ang pagiging mayabang niya ay napalitan ng kaba. Hindi lang ito magkatulad. Identical ito. Ang paraan ng pagtama ng liwanag. Ang texture. Maya, nasaan ang studio mo? Sa warehouse district.
Anong building? Ang lumang textile factory sa Meridian Street. Nalaglag ang tinidor ni Rina sa kanyang plato. Meridian Street. Ulit ni Migo. Meridian. Hiraya. Ang isa pang tawag sa painting series niya sa article ay Meridian Series. Nagkataon lang yan, sabi ni Mommy. Pero nawala na ang tiyak sa boses niya. Kinuha ni Anton ang iPad niya. Mabilis na nag-type. Sinesearch ko ang property records ng building na yan. Kung nandoon ang studio ni Maya, makikita natin dito. Heto, binili ang building 8 years ago at ginawang artist studios. Ang owner ay nakalista bilang MET Holdings LLC. Anong ibig sabihin ng MET? Tanong ni Rina. Patuloy si Anton sa pagtipa. Tinitingnan ko ang registration ng LLC. Nakarehistro ito kay... Oh my God. Ano? Utal ni Mommy. Nakarehistro ito kay Maya Emma Thatcher. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong silid. Hindi maaari. Sabi ni Rina, pero nanginginig na ang boses niya. Mabilis namang nag-i-scroll si Migo sa Forbes. Sabi rito, pag-aari ni Hiraya ang building kung saan siya nagtatrabaho. Ginagamit niya itong studio at gallery para sa mga private showings. Maya, gaano kalaki ang studio mo? Ang buong building. Mahina kong sabi. Ang buong... Naputol ang boses ni Rina. Napakalaki ng building na yan. Ilang libong square meters yan. 5,000 square meters. Kumpirma ko. Ginagamit ko ang isang bahagi para sa studio ko. Ang iba ay storage, gallery space, at pinapaupahan ko sa ibang mga artist. Namutla si Mommy. Pinapaupahan? Dose-dosenang artists ang umuupa sa akin. Below market rate. Gusto kong tulungan ang mga bagong talent. Nagbabasa uli si Anton. Nabanggit sa article na kilala si Hiraya sa pagsuporta sa ibang artists. Nagbibigay ng libreng studio space. Nag-donate ng $15 million sa arts organizations noong nakaraang taon lang. $15 million, ulit ni Migo ng mahina. Halos ₱1 bilyong yon. Mas malaki pa yan sa kinita ko noong nakaraang taon. Pag-amin ni Anton, nakatingin sa akin na parang ngayon lang ako nakita. Umiiling si Rina. Hindi! Hindi! Baliw na ito! Mahirap si Maya. Nagbubus siya. Suot niya ang parehong damit. Nagbubus ako dahil hindi ko gustong magmaneho. Kalmado kong sabi. Sinuot ko ang damit na ito dahil komportable ito at wala akong pakialam sa fashion. Namumuhay ako ng simple. Dahil mas gusto kong invest ang pera sa trabaho ko. Invest! Bulong ni Mommy. Sabi sa Forbes. Patuloy ni Anton. Tinataya ang total net worth ni Hiraya sa pagitan ng $1,800 million hanggang $1.2 billion. Depende sa value ng mga property at paintings niya. Billionaire? Sabi ni Rina na tila hihimatayin. Huminto si Migo sa pag-scroll. Nakatitig lang siya sa akin. Yung hot plate. Sabi mo may hot plate ka. May full kitchen ako, pagtatama ko. Pero madalas kong gamitin ang hot plate sa loob mismo ng studio kapag nagtatrabaho ako hanggang gabi. Mas convenient. Yung mga ipis na nakita ni Mommy, sabi ni Rina ng desperado, kumakapit sa anumang dahilan. Sabi niya, may mga ipis. Pansamantala kong pinatira ang 3 artist mula sa Brazil. Paliwanag ko. Nabanggit nila na may ipis sa dati nilang apartment. Siguro, yun ang narinig ni Mommy. Tinutulungan ko silang magpa-pest control. Nanginginig ang kamay ni Mommy habang inaabot ang baso ng wine. Pero, sabi mo, may PhilHealth ka at insurance na pampubliko. Sabi ko may insurance ako. Kayo ang nag-assume ng iba. Yung Grab, subok ni Rina. Nag-Grab ka lang sa engagement party ko. Dahil uminom ako habang kalunch ko ang curator ng National Gallery. Sabi ko, pinag-uusapan namin ang pagbili nila ng 3 piraso mula sa reflection series ko. Ayaw kong magmaneho. Ibinaba ni Anton ang iPad niya. Binili ng National Gallery ang 3 gawa mo noong nakaraang taon. Sa halagang $12 million bawat isa. Nanatiling nakalutang ang numerong iyon sa hangin.
Pero, hindi mo sinabi. Simula ni Mommy. Hindi kayo nagtanong. Simple kong sagot. Nag-assume kayo. Lahat kayo. 22 anyos ako. Nagpipinta. Nakatira sa warehouse district. Kaya, ang conclusion nyo, isa akong failure. May iba pang tinitingnan si Migo sa phone niya. Mabilis ang paggalaw ng mga daliri niya. Tinitingnan ko ang property value ng building mo. Maya, ang building na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso. Pag-aari mo ito ng buo. Walang utang? Cash ko binayaran. Kumpirma ko. Saan galing ang pera? Hamon ni Rina. Sa perang kinita ko sa pagbebenta ng paintings. Ganoon naman gumagana ang pagbili. Di ba? Tinitingnan ako ni Anton na parang isang alien. Nakabenta ka ng mahigit 17 bilyong piso sa sining noong nakaraang taon. Bakit hindi mo nabanggit ito? Maniniwala ba kayo? Tanong ko. 2 buwan na ang nakakaraan sa birthday party ni Rina. Sinubukan kong sabihin kay Mommy ang tungkol sa Guggenheim acquisition. Pinutol niya ako at nagsimulang magsabi na kailangan ko nang maghanap ng asawang may matatag na kita. Namula ang mukha ni Mommy. Hindi. Hindi ko alam na seryoso ka. Palagi akong seryoso sa trabaho ko, sabi ko. Pero matagal niyo nang pinagdesisyonan na hindi seryoso ang trabaho ko kaya wala nang kwenta ang anumang sabihin ko. Dose-dose ng artikulo ang binabasa ni Migo ngayon. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagugulantang. Ang daming articles tungkol sa gawa ni Hiraya, interviews sa mga collectors, analysis ng mga critics, museum announcements. Maya, sikat ka sa buong mundo. Sa mga tamang lupon, sabi ko. Tamang lupon, ulit ni Anton. Kasama ka sa Forbes Top 50 Most Financially Successful Artists Alive. Mas mataas ka pa sa mga taong 40 years na sa industriya. 12 taon na akong nagtatrabaho, pagtatama ko. Mula nung graduate ako sa kolehiyo, napakaliit ng boses ni Rina. Pero, suot mo ang parehong damit ng 3 beses. May 12 dresses ako, sabi ko. Pinapalitan ko lang sila. Komportable ito kapag nakaupo. At ang navy blue ay magandang pantago ng mantsa ng pintura. Mantsa ng pintura. Ulit ni Mommy nang wala sa sarili. Mula sa trabaho, na gaya ng napagkasunduan natin, ay isa palang tunay na trabaho. Bumalik ang mga server para ligpisin ang mga plato ng dessert. Isang batang server ang natigilan nang makita ang screen ng iPad ni Anton. Diyos ko, tungkol ba yan kay Hiraya? Ang galing po ng mga gawa niya. Ilang taon ko na siyang sinusubaybayan. Ang balita ko, ang waiting list para makabili ng gawa niya ay 3 years. 5 years? Pagtatama ko ng mahinhin, tinaasan ko. Nung nakaraang buwan, napatingin sa akin ang server, tapos sa iPad, tapos balik sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, ikaw. Ikaw si Hiraya. Hindi pa iyan pampublikong impormasyon. Mahina kong sabi. Hindi ko po ipagsasabi. Pangako. Halos manginig siya. Sa excitement. Yung fragment series nyo. Binago ang buhay ko. Nag-iipon po ako para makapag-art classes dahil sa inyo. Salamat po. Nagmamadali siyang umalis. Lumingon pa ng 2 beses. Halatang gustong-gusto nang mag-text pero pinipigilan ang sarili. Revolutionary, bulong ni Migo. Ang sabi sa New York Times, ang gawa mo ay revolutionary. Punong-puno na ng luha ang mga mata ni Rina, pero hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng isang taong gumuho ang buong mundo. Hinayaan mo kaming. Nakaupo ka lang dyan at hinayaan mo kaming tawagin kang failure. Kayo ang tumawag sa akin yan, mahinahon kong sabi. Hindi ako sumang-ayon sa inyo, pero hindi ko rin kayo itinama. Makikinig ba kayo? O sasabihin nyo lang na delusional ako? O sinungaling, walang makasagot? Nanginginig ang kamay ni Mommy habang nilalagok ang kanyang wine. Maya, anak, sa tingin ko, nagkaroon lang ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan, sabi ko. Naintindihan nyo ng mabuti. Naintindihan nyo na nagpipinta ako
na namumuhay ako ng simple, na mas mahalaga sa akin ang trabaho kaysa sa pagyayabang ng yaman. Nagkamali lang kayo ng conclusion sa kung anong ibig sabihin yon. May iba pang tinitingnan si Migo sa phone niya. Namutla siya uli. Maya, kailangan kong itanong. May mga investments ka ba? Stock portfolio? Bakit? Dahil naalala ko lang. 6 na taon na ang nakakalipas, nagtanong ka sa akin tungkol sa pag-invest. Sabi mo may kaunti kang naipon at gusto mong humingi ng payo. Sabi ko maglagay ka na lang sa basic index fund dahil baka hindi sapat ang pera mo para sa totoong investment. Naaalala ko, magkano ang naipon mo noon? Mga $20 million. Nalaglag ni Migo ang phone niya sa mesa. Bumungad ang headline ng Forbes. Hiraya, the anonymous billionaire artist who changed contemporary art forever. $20 million. Ulit niya. At sinabihan kitang mag-index fund lang. Ginawa ko naman, mga $5 million. Ang iba ay ininvest ko sa real estate at pagbili ng sining. Ang iba ay dinonate ko. Binabasa uli ni Anton ang article. Ayon dito, may 3 ka pang properties bukod sa studio building mo. Isang warehouse sa New York, isang converted church sa Baguio, at, Maya, pag-aari mo ba ang isang buong block ng mga lumang gusali sa Binondo? Yung mga lumang factory lang. Kumpirma ko. Ginagawa ko silang affordable studio spaces. Isang investment lang yan. Tumataas ang value ng real estate sa mga arts districts at nakakatulong pa ako sa community. Umiiyak na si Rina ng tuluyan. Tinawag kitang mahirap. Tinawag kitang failure. Sabi ko, sinasayang mo ang oras mo. Ginawa nyo nga. Maya, sorry talaga. Hindi nyo alam. Tapos ko sa sasabihin niya, pero hindi rin kayo nag-abalang magtanong. Hindi kayo nagmalasakit na malaman ang totoo. Nag-assume lang kayo, naghusga, at nang maliit, napahawak si Mommy sa gilid ng mesa. Anak, maaayos natin ito. Pwede tayong magsimula uli. Isasama kita sa country club. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko at sasabihin natin na ang anak mong failed artist ay isa palang billionaire? Tapos ko, na nahiya ka sa isang taong wala namang dapat ikahiya? Sasabihin natin na pinoprotektahan lang namin ang privacy mo. Desperadong sabi ni Mommy, na alam namin simula't simula pa, pero nilihim lang natin hanggang sa lumabas ang Forbes. Pero hindi nyo alam. Giit ko. At wala akong interes na makilala ang mga kaibigan mo sa country club. Kinuha ni Migo ang phone niya. Maya, kailangan kong humingi ng tawad. Seryoso, naging sobrang gago ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Kung alam mo lang, iba ang itatrato mo sa akin, sabi ko, at iyan mismo ang problema. Ang respeto nyo ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang pera ko. Iyan ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Hindi naman patas yan, reklamo ni Migo. Hindi ba? Anton, tumikhim ka kanina. May sasabihin ka ba? Maya. Gusto ko lang sabihin na ang galing ng mga gawa mo. Bago ko pa malaman kung sino ka, hangang-hanga na ako sa mga gawa ni Hiraya. May isang painting sa lobby ng kumpanya namin sa BGC, yung Convergence Series. Nilalampasan ko yon. Araw-araw, pag-aari ng firm nyo ang pirasong yon. Sabi ko, binili nila yun ng 23 million 3 taon na ang nakalipas. Tumaas na ang value niyon ngayon. Nanlaki ang mata niya. Nagbayad kami ng mahigit 1 bilyong piso para sa isang painting, para sa isang large-scale installation. Sabi ng managing partners nyo, nagbibigay daw yon ng statement tungkol sa forward-thinking investment strategies. Totoo naman. Sang-ayon niya. Nakakamangha lang. Hindi ko lang naisip na, ikaw pala yon. Karamihan ng tao hindi naiisip. Plano ko talaga yon. Pinahid ni Rina ang kanyang mga mata. Maya, please, pwede ba tayong magsimula uli? Alam kong naging masama ako, pero pamilya tayo. Kapatid kita. Gusto kitang nandoon sa kasal ko. Talaga? Sa kasal mo, hindi dahil sa obligasyon? Kapatid kita.
Sang-ayon ko. Pero ang pagsisimula uli ay nangangahulugang kailangan niyo akong irespeto kahit wala akong pera. Kaya niyo ba yun? Bumuka ang bibig ni Rina, pero walang lumabas. Sabi ko na nga ba, mahina akong sabi. Naglalabas na ng phone si Mommy. Mabilis na nagtitipa. Kailangan kong tawagan sina Barbara at Christine. Mamamatay sila kapag nalaman nila ito. Hindi, sabi ko ng matigas. Ano? Gulat na tingin ni Mommy. Wala kang sasabihan kahit sino. Sabi ko. Ang pagkatao ko bilang Hiraya ay nabunyag sa Forbes. Oo. Pero hindi ko pa ito kinukumpirma sa publiko. At wala akong planong gawin yun agad. Kung sisimulan mong ipagkalat yan sa country club mo, masisira ang privacy ko. At kapag nangyari yun, ipapaalam ko sa lahat na ang pamilya ko ay ilang taon akong minaliit at minaltrato. Hindi mo gagawin yan, bulong ni Mommy. Gagawin ko. Nagtanong na ang Forbes kung gusto ko raw bang magbigay ng komento tungkol sa reaksyon ng pamilya ko sa tagumpay ko. Tumanggi ako, pero kung pipilitin niyo ako, ibibigay ko sa kanila ang buong kwento. Mukhang nasusuka si Migo. Maya, masisira ang social standing ni Mommy kapag ginawa mo yun. Oo, sang-ayon ko. Kaya ang mungkahi ko sa inyo, matuto kayong manahimik, irespeto ang kagustuhan ko, at isipin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano sila kayamang mag-advertise ng tagumpay nila. Natahimik ang dining room. Tanging ang tunog lang ng pag-scroll ni Anton sa iPad ang naririnig. May isa pa. Mahina niyang sabi. Sabi rito sa Forbes, nagpaplano si Hiraya ng isang retrospective exhibition sa National Museum sa loob ng 3 buwan. Sold out na raw ang ticket sa loob ng 45 minutes. 4 tatama ko. At magkakaroon ng reveal event kung saan kumpirmahin ko ang pagkakakilanlan ko. Magsasalita ako tungkol sa proseso ko. Baka ipakita ko rin ang studio ko. Iyon ang plano. Napakaliit ng boses ni Rina. Imbitado ba kami? Magpapadala ako ng formal na imbitasyon. Sabi ko, gaya ng lahat ng iba pa, sa guest list. Kung karapat-dapat ba kayo sa personal na imbitasyon? Pinag-iisipan ko pa. At ngayon? Desperadong tanong ni Mommy. Tiningnan ko silang lahat ang desperadong mukha ni Mommy, ang mga luha ni Rina, ang namumutlang mukha ni Migo, at ang neutral na ekspresyon ni Anton. Ngayon, sa tingin ko, naintindihan nyo na ang mga bagay na ilang taon nyo nang ayaw intindihin. Ang tanong ay kung may natutunan ba kayo. Maingat na ibinaba ni Migo ang kanyang phone. Maya, sorry. Seryoso, sorry talaga. Hindi dahil matagumpay ka, kundi dahil dapat nirespeto ko ang mga pinili mo kahit ano pa ang kinalabasan niyon. Hinabol mo ang pangarap mo at pinagtawanan kita. Mali ako doon. Oo, sang-ayon ko. Mali ka. Pwede bang magtanong? Nag-aalangan siyang tumingin. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Heto ang ebidensya. Itigil niyo na ang pangmamaliit sa akin. Dahil gusto kong makita kung sino talaga kayo. Simple kong sagot. Nung akala niyo wala akong anuman, ipinakita niyo kung gaano niyo pinapahalagahan ang pamilya kumpara sa status. Umiiyak na si Mommy ng tahimik. Maya, nanay mo ako. Mahal kita. Talaga? Tanong ko. O mahal mo lang ang ideya na sasabihin sa mga kaibigan mo na ang anak mo ay isang world-renowned artist? Dahil 2 oras lang ang nakakalipas, ang pagmamahal mo ay nauwi sa pagtawag sa akin na kahihiyan at pagpapasuko sa mga pangarap ko. Hindi ko sinasadyang. Seryoso ka sa bawat salitang sinabi mo. Putol ko ng malumanay. At okay lang yun. Masakit, pero tapat. Ngayon, nagtatapat din ako sa inyo. Pamilya ko kayo. At palagi akong magiging anak mo. Pero ang respeto ay hindi na automatiko. Kailangan nyo itong bawiin. Tumunog ang phone ni Anton, ang managing partner ko. Tinatanong niya kung totoo raw bang kapatid ng fiancé ko si Hiraya. Sasabihin ko ba? Hindi! Sagot ko, bago pa makapagsalita si Rina. Sabihin mo
na hindi ka pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa private life ko. Pero malaking bagay ito para sa firm, reklamo ni Anton. Hindi mo ako gagamitin para sa negosyo mo pagtatapos ko. Maliban na lang kung gusto mong tawagan ko ang managing partners mo at sabihin na ginagamit mo ang koneksyon ko nang walang pahintulot. Agad niyang ibinaba ang phone. Tama, pasensya na. Matalinong lalaki, sabi ko. Rina, magaling ang napili mo. Mabilis siyang matuto. Nagpakawala si Rina ng tunog na tila tawa at hikbi. Maya, hindi ko alam ang sasabihin. Huwag ka na lang magsalita. Mungkahi ko. Hindi mo na ngayong gabi. Umuwi kayo. Pag-isipan niyo ang nangyari. At isipin niyo na ang kapatid na binaliwala niyo sa loob ng maraming taon ay may mas malalim na pagkatao kaysa sa inakala niyo. Tumayo ako at inilapag ang napkin sa tabi ng plato. Salamat sa hapunan, Mami. Masarap ang salmon. Aalis ka na? Desperadong tanong ni Mami. May trabaho pa ako. May commission piece na kailangang matapos sa susunod na linggo. Isang private collector sa Singapore. $20 million. Pero naging pasensyoso naman siya sa timeline. $20 million para sa isang painting. Bulong ni Migo. Dan putatan para sa isang triptych. 3 magkakakonektang piraso. Mahirap na proyekto, pero rewarding. Kinuha ko ang simple kong canvas bag, ang bag na pinagtawanan ni Rina kanina dahil hindi ito designer brand. Maya, sandali, sabi ni Rina. Yung phone number mo. Ngayon ko lang na-realize na hindi ko alam ang totoong number mo. Yung luma lang ang binibigay mo sa akin. Ito ang tunay kong number. Hindi ko kailangan ng mahal na phone plan para sa trabaho ko. Pero paano ka nahahanap ng mga tao? Ng mga galleries? Ng mga collectors? May business manager ako. Paliwanag ko. At agent? At legal team. Sila ang bahala sa logistics. Ang cellphone na ito ay para sa personal na tawag lang na mas gusto kong manatiling kakaunti. May legal team ka. Ulit ni Migo na tila nag-aaral ng bagong wika, 3 abogado. Isa para sa contracts, isa para sa intellectual property, at isa para sa estate planning. Kailangan yun kapag ang usapan ay one-to-figure transactions. Biglang tumayo si Mami. Maya, please, huwag kang umalis ng ganyan. Mag-usap tayo. Totoong usapan. Tungkol sa ano? Tanong ko ng malumanay. Tungkol sa kung paano kayo nagsisisi. Ngayong alam nyo nang matagumpay ako? Tungkol sa kung paano nyo gustong maging bahagi ng buhay ko dahil makikinabang kayo sa lipunan? Hindi ako interesado sa mga usapang iyan. Anong gusto mo? Desperadong tanong ni Rina. Pinag-isipan ko ang tanong. Gusto kong isipin nyo kung sino ako 2 oras ang nakakalipas nung akala nyo bigo ako. Gusto kong itanong nyo sa sarili nyo kung ang taong iyon, yung akala nyo ay hindi makabayad ng renta at nagsasayang lang ng pintura, ay karapat-dapat ba sa trato nyo sa kanya? At kung ang sagot ay hindi, baka dapat nyo nang ayusin ang mga sarili nyo para hindi nyo na itrato ang kahit sino ng ganoon, gaano man kaliit ang laman ng bangko nila. Hindi patas yan. Protesta ni Mami. Akala nyo mahirap ako, kaya itinrato nyo ako ng may panghahamak. Sabi ko, iyan ang nagsasabi ng values nyo. Ayusin nyo ang values nyo. Bago natin ayusin ang relasyon natin. Naglakad ako patungo sa pinto. Tapos huminto. At Rina, tungkol sa kasal. At magpapadala ako ng regalo. Isang painting. Marahil, isa sa mga maaga kong gawa bago ako nagtagumpay. Yung galing sa panahon na bigo pa ako at nagsasayang ng oras. Sa tingin ko, magandang paalala yon. Maya, wag. Gusto kong nandoon ka. Please, pag-iisipan ko, sabi ko. Ipadadala ko ang RSVP kasama ang regalo. Depende sa kung maniniwala ba ako na may natutunan talaga kayo ngayong gabi. Nagsalita si Anton ng mahina. Para sa akin, Maya, napakagaling ng mga gawa mo. At ang paraan ng pagharap mo sa amin ngayong gabi
ay nagpapakita ng higit na klas kaysa sa karaniwang tao. Salamat, Anton. Alagaan mo ang kapatid ko at turuan mo siya na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman. Lumabas na ako sa malamig na hangin ng gabi. Tumunog ang phone ko. Ang business manager ko nagtatanong tungkol sa Forbes reveal at kung kailangan ko ba ng tulong sa mga press requests. Nag-text ako na ayos lang ako. Lahat ay under control. Sa likuran ko, mula sa nakabukas pang pinto, naririnig ko ang tunog ng gumuho at muling binubuong mundo ng pamilya ko. Mga boses na nagtatalo, mga phone na dinadampot, ang tunog ng upuan na naitulak ng malakas. Naglakad ako patungo sa bus stop. Inilabas ko ang simple kong phone at tiningnan ang mga mensahe. Isang curator mula sa Louvre ang gustong pag-usapan ang isang acquisition. Isang gallery sa Tokyo ang humihingi ng 3 piraso para sa spring exhibition. Kailangan ding pirmahan ang mga kontrata para sa National Museum retrospective. Huminto ang bus at sumakay ako. Tumango sa akin ang driver. Naging magkaibigan na kami sa loob ng maraming taon. Umupo ako sa dati kong pwesto. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Sa loob ng bag ko, muling tumunog ang phone. Isang text mula kay Migo. Maya, please, kailangan nating mag-usap. Yung totoo, hindi tungkol sa pera o tagumpay, tungkol sa pamilya. Hindi ako sumagot. Hindi muna ngayon. Baka hindi na kailanman. Nagpatuloy ang takbo ng bus. Ibinabalik ako sa aking studio. Sa aking 5,000 square meters na studio sa gusaling pag-aari ko, kung saan ko ipininta ang mga pirasong nakasabit sa mga museum sa buong mundo, kung saan ko binuo ang isang career na hindi man lang nag-abalang intindihin ng pamilya ko. Napangiti ako ng bahagya habang nakatingin sa labas ng bintana. Kung minsan, ang pinakamagandang ganti ay ang pananatiling tapat sa sarili at hayaang gumuho ang mga maling akala ng ibang tao dahil sa sarili nilang kawalan ng dunong.